Pangunahan sa panalangin. Yes. At bago tayo manalangin, awitin pa namin. Yeah. Awitin pa natin ang isa pang awitin. Kaya naman! Sige, manalangin tayo. Manalangin po tayo, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat Hallelujah. sa panibagong araw, sa panibagong lakas na iyong pong pinagkaloob sa bawat isa. Salamat o Diyos sapagkat Ikaw ang Diyos na mabuti. Kaya naman po sa umagang ito, sa aming pag-aaral sa iyong salita, kami po ay patuloy na matuto, lumago at magbunga. Samahan po ninyo kami at kasihan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen! Napakaganda ng kanta natin, ano? Kaya naman! Ako! Pasada, baka. Salita ng Diyos naman, salita ng Diyos. Tira nyo, sige, manakot muna tayo. Tira nyo, tayo nagpuri sa Panginoon. Sino unang nakikinabang? Tayo mismo. Magkakaroon tayo ng kasiyahan, binibigyan tayo ng Diyos ng joy sa puso natin. Yon ang unang-unang benepisyo ng pagpapasalamat sa Diyos. Yung mga kaisipan natin, yung mga puso natin na punong-puno ng problema, binibigyan ng Diyos ng kasiyahan. Kahit tayo malungkot, nagiging tayo masaya. Kung minsan, napunta ako rito, kagagaling lang namin sa away mag-asawa, malungkot ako. Pag nagpuri tayo sa Panginoon, talaga naman, napakasaya ng buhay pala ako. Siyempre, yung mag-asawa, minsan nag-aaway yan eh. Pag nakita niya, pasok ko rito, nakasalimangan yung buka ko. Ewan ko, Pastor Ricky, hindi nag-aaway ito eh. Siyempre may bisita tayo eh. Saan ba ating bisita? Sino to? Pastor Dan po, Pastor Dan. Pastor Dan! Sino kasama mo, Pastor? Ay, alam pa. Pinagdarayo tayo ng mga pastor eh. O sige, punta na tayo sa salita ng Diyos. Pero bago tayo pumunta sa salita ng Diyos, dito muna tayo sa mga kaganapan sa ating daigdig ngayon. Nababalitaan nyo siguro, lahat tayo may cellphone, may social media. Meron na yung gera na sa panahon natin na ngayon lamang natin mararanasan. Na merong 3 bansa ngayon na nagigera. No? Inline pa rin yan dito sa ating Bible study. No, di ba nung mga nakarang araw, lagi may gera eh, nung nakarang taon, yung Hamas, yung Israel, Palestine, Lebanon, yan, lagi may gera. Di pa natatapos ang gera dyan hanggang ngayon. Ngayon may bagong gera. Israel, Iran, Israel, yung Yemen, may gera din yan against sa Israel eh. Ngayon, yung isang pinakadambuhalang bansa, ang tawag natin, Amerika, si Uncle Sam, sumali na ngayon sa gera. Kaya na ngayon. At ang punot-dulo ng gera na yan, lagi natin pinag-uusapan, yung ating pinag-uusapan dito sa Bible study natin araw-araw, yung mga Hudyo, yung bansang Israel. Kaya yan lagi sinusulat ni Nanay Pachi, Israel. No? Kautusan ni Moses, Law of Moses, banal na kasulatan, yan ang punot-dulo. Yan ang kaganapan. Kaya tayo, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Bakit? Para malaman natin, nasaang panahon na tayo ngayon. Yung bansang Israel, yan dito sa Bible, walang isang bansa sa buong daigdig na naitala. Merong dokumento, saan ang galing? Andito sa Bible. Pinagmulan niyan, isang tao lang. Ang pangalan, Abraham. At yan si Abraham na yan, hanggang sa yan ay makarating doon sa tinatawag natin ngayong bansang Israel, yan ay nakatala, ang ninuno niyan mula kay Eva at kay Adan, mayroong dokumento ng mga kapatid, sinong nanay, sinong tatay, hanggang sa ipinanganak si Abraham, hanggang si Abraham ay nanganak, si Isaac, si Jacob, at pinalitan ng pangalan si Jacob, naging Israel, napunta ng Egypt, 400 years, bumalik doon sa lupang pangako. Yung lupang pangako na yan na tinatawag natin ngayon, bago yan ibigay ng Diyos, ang mga nakatira dyan, isa dyan, yung mga Philistine, saka yung mga tinatawag natin na mga Philistine, Lebanon, no? Kasi yung buong Israel na yan ay pinangako ng Diyos kay Abraham. At noong panahon ni David at saka ni Solomon,
Si Solomon ang mayroong pinakamalaking nasakop. Lawak. Yan, panahon ni Moses hanggang kay si Aaron, yung mga sinakop nila lahat yan. Pinagpapatay nila lahat ng tao riyan noong mga panahon na yon, ha? Kasi ang utos ng Diyos sa kanila, kasi kailangan malaman natin anong utos ng Diyos sa kanila noong panahon na yon. Noong panahon na nakalipas ng 100 taon, noong panahon na yon. Hindi po pwede, kaya sabi ko yung Bible na yan, pag hindi mo naunawaan, hindi yan makakabuti, makakasama pa sa iyo yan. Kasi baka mabasa mo dyan sa Bible, patayin ninyo ang daratnan ninyo roon. Eh yun ay utos ng Diyos sa Israel noong panahon na yon. Hindi na yan utos ngayon. Ang utos sa panahon ito, nung dumating si Kristo sa mundong ito, kasi iba yung panahon noon, na wala pa si Kristo, iba yung panahon ngayon. No, yung panahon ngayon, andito tayo sa pinag-aaralan natin ngayon. Sa aklat. Ano yung ating pinag-aaralan? Aklat ng Roma. Romans, Romano, no? So tayo, Bible tayo para binigyan ko lang kayo ng background, ha? Para alam nyo ano nangyayari, ano tong pinag-aaralan natin ngayon. Konektado ito sa nangyayari ngayon. Yung nangyayari ngayon ng mga gera na yan, yan ay konektado dito sa ating pinag-aaralan ito. Right. Tanong muna tayo ito sa ating aklat na Romans. No? Sa ating principal, mamaya masusulat yan dyan. Romans! Papasadahan ko lang konti yung mga pinag-aralan natin noong nakaraang linggo. Punta muna ako saglit dito sa Romans chapter 5 verse, pasada lang to, pasada. Umurong ako ng konti kasi aarangkada tayo sa hanggang 10. Romans chapter 5 verse 17. Romans 5:17 ako nababasa, pasada lang ito, yung mga huli natin pinag-aralan. Sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan, ngunit sa pamamagitan ng isang tao, si Jesucristo, no, yung binabanggit daw muna tao, si Adan, ngunit sa pamamagitan ng isang tao, si Jesucristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay naghahari sa buhay sa 29 na magkaroon ng kautusan, no, yan yung sinusulat ni Principal Pachi dyan sa ating kautusan, utos ni Moses, law of Moses, batas ni Moses, dumami ang pagsuway. Ngunit sa pagdami naman ng mga pagsuway ay lalong sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Yes, thank you. Okay, anong naging dulot ng kautusan na puro utos? No, may mga sinasabi dito sa Romans, kaya sabi ko sa inyo, basahin niyo Romans para hindi na tayo magbabasa ng marami dito. Kung walang kautusan, walang kasalanan. Tama na kay Pachina. Kung hindi sinabi ng Diyos, huwag kang makikipagtalik sa hindi mo asawa. Ay wala sanang kasalanan si Nanay Pachi kung si Nanay Pachi ay nakipagtalik sa ibang babae kasi walang utos eh. Pero dahil mayroong batas, nung panahon ni Moses, wala pa tayo ngayon, iba yung batas natin ngayon. Nagkaroon ng sinasabi sa batas ni Moses, huwag kang mangangalon niya. O di nagkaroon na ngayon ng utos na mahigpit. Pag si Nanay Pachi, nakipagkalon niya sa ibang tao, may kasalanan ka kasi maraming utos eh. Pero, bago pa man dumating ang tinatawag na kautusan ni Moses, meron na rin kasalanan. Yeah. Hindi base doon sa pagsuway sa kautusan ni Moses. Ang unang-unang pagsuway ng Diyos, kasalanan ng Diyos, doon naka-record sa paglikha ng Diyos kay Eva at kay Adan, yung unang tao. Ano sabi ng Diyos kay Eva at kay Adan? Huwag kayong maniniwala, kakain, yan sa matandang puno na yan ng kasamaan. Yeah. No? Nung una-una pa mang panahon, ang Diablo, nagtuturo na yan, nagpapakain. No? Ang salita ng Diyos, pagkain ng ating kaluluwa. Ang Diablo, nagpapakain din yan. At pag ikaw ay naniwala dyan, ibig sabihin kinain, naniwala ka, sabi ng Diyos, pag naniwala ka dyan sa demonyo na yan, mawawalay ka sa Diyos. Ikaw ay mamamatay. Eh sabi ng Diablo, nakaw ka maniwala dyan sa Diyos na yan. Ayaw nang kayong maging matalino. Sumuway ang mga tao sa Diyos, sa utos ng Diyos. Amen, yun ang unang pagsuway, yun ang kasalanan. Pangalawa, dito naman, nung dumating yung mga Hudyo, pamamagitan ni Moses,
mula Egypt papuntang Israel, gumagawa na ng mga batas, law, at yan ay inaari ngayon ng mga tagapagturo na ngayon ng mga sinasabi nilang full gospel, na half gospel naman na pinaghahalo-halo nila. No? Pag sinunod mo yung law of Moses, mapapahama ka. Kasi dyan sa law of Moses, nakalagay dyan, marami dyan katotohanan na talagang katotohanan nung panahon niya. Kaya nga sinabi dito sa ating pinag-aaralan ngayon sa Roma, si Kristo ang kaganapan ng kautusan ito. At ang sino mang sumampalataya kay Kristo na gumanap, naging kaganapan ng kautusan ito, ay pinagpala sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? Basahan mo kaya Susing, may verse ka lang. Sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang mapawalang sala ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Hallelujah. Okay? Sino mang sumasampalataya kay Kristo, no? We are saved by grace through faith. No? Ulit-ulit. So, napakaganda. Isang verse lang yan, pero paulit-ulit yan. Sinasabi dito sa Romans. Sapagkat si Kristo ang kaganapan ng Si kautusan. Kristo ang katapusan, kaganapan, siya ang gumanap. Walang sino mang nakaganap sa law of Moses na yan, kundi isang tao lang. Yeah. Pangalan Jesus. Yes. At siya lamang ang pinagkalooban ng pangako dito sa kautusan ng lahat ng uri ng pagpapala sa pagsunod sa kautusan. Yeah. Wala kahit isang Hudyo, wala rin nakasunod dyan sa kautusan na yan. Yes. Kaya sabi ng Diyos, nakita ng Diyos na mayroong pagkukulang sa kautusan na yan. Kaya siya'y gumawa ng bagong utos. Ano ngayon ang utos natin? Pagsunod sa utos, pamumuhay sa Espiritu Santo. Basahin natin. Basahin natin yung tungkol naman sa Espiritu. 8 verse 23. Okay, kung makita nyo, wala tayong formula, Bible lang yan, kaya tawag dyan, purong salita ng Diyos. Yeah. Kasi pag ang nagbasa niyan, napakatalino, may doctorate degree, gagawa ako ng formula, yun ang tuturo ko sa inyo. Eto, wala itong formula. Ang tawag natin dito, mainit na tinapay, yung pinag-uusapan natin tuwing umaga. Kung ano yung pagkaloob sa atin ng Panginoon na kainin natin, paniwalaan natin, yun ang kakainin natin. Yun ang magbibigay sa atin ng kalakasan sa ating katawang kaluluwa at espiritu. Amen! Guys, Sige, ito, Sosay. wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hallelujah. Romans 8:2 yan. Hallelujah. O, dadagdagan ko. Yeah. 23. At hindi lamang ang sanilika, kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos ay dumaraing ding habang hinihintay natin ang pagkayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos, ang mga nagpapalaya sa ating mga katawan. Okay, meron pa. Espiritu. Na pagbasahin mo yung 8, buong 8, ang dami mong mababasa tungkol sa buhay sa espiritual. 26. Okay, sige. Ang 27, ang Diyos at ang Diyos na siyang nagkakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Alam natin sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa mabuti ng mga kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Okay? Okay. Basahin ninyo yung buong Romans chapter 8, makikita ninyo dyan paano dapat tayo namumuhay ayon sa Espiritu. Okay, meron pa, konti pa. 8 verse 1, kaya nga, wala nang, binasa mo na yata ito kayo Sosay, no? Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritu na nagbibigay ng buhay. Dahil sa pakikisa natin kay Kristo, Jesus, pinalaya ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan at ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawain ng kautusan dahil sa kainaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan. Okay, assignment nyo na yan. Basahin nyo na lahat yan para marami kayong matutunan dyan. So ngayon, tayo'y namumuhay ayon sa batas ng Espiritu na hindi nakasulat, kundi nandito sa ating puso. Yes.
Sino sa inyo tumanggap kay Kristo? Taas ang kamay. Amen. Okay, ang unang tanong ko sa inyo, nasaan si Kristo kung tinanggap nyo? Puso natin, ang tinutukoy yung Espiritu ni Kristo. Yes, sir. Ang katawan ni Kristo nandun sa langit, nasa kanan ng kanyang Ama, nakaupo. At siya babalik, yan ang iniintay natin. Hintayin nyo lang pag pumutok yung atomic bomb. Nakaw! Yan ang kinakatakutan natin ngayon. Yung gera na ang gamit. Sa ngayon, di pa yung ginagamit. Ang pinapaputok pa lang ngayon, papuntang Israel, yung mga missile na ganyang kalalaki, singahaba ng poste. Ang tawag nila doon, mga Scud missile. No? Meron pa, iba-iba ng technology ang missile. Pero, hindi pa ginagamit ang atomic. Pag sumali na yung Iran, yung Russia, yung Amerika, yung China, ayan na, maghahalo na ang balat sa tinalupan. Baka yung araw, hindi na natin yan makikita. Kasi according sa mga scientists, kapag yung mga atomic bomb na yan, na hawak-hawak ng mga malalaking bansa na yan, pinaputok, ang araw din natin makikita mga ilang buwan. Okay, yeah. At pag hindi natin nakita ang araw dahil sa mga usok na galing sa atomic bomb, magkakaroon ng sudden change ng temperature sa daigdig. At yung mga nakasulat dito sa kapahayagan ni John Revelator na pumapatak yung yellow, 50 kilos ang isa. Isipin mo yung 50 kilos na yan. Ganito kayang kalaki yun. Walang bahay na tatayo. Baka kaunting-kaunti lang yung mga bahay na yung bahay, sino dito may bahay na konkreto lahat. Ang kapaligan ng kapalang konkreto, yung bubong. Baka yun lang ang tatayo na bahay. Kaya sabi sa Revelation, ikatlong sasakyang pandagat, mga barko, lulubog. Kasi mapapatakan ng yelo. Nasisira. At ang ikatlong bilang ng mga tao, mamamatay. Ilan ang tao ngayon? Sino nakakaalam? Parang pagkaalam ko, 7 billion yata, 6 billion. So, kung sabihin natin 3 billion ang tao, 1 billion mamamatay. Hindi ako nagsabi nga ng Bible. Lahat ng nakasulat sa Bible, kahit hindi ka maniwala, mangyayari. Kahit hindi ka maniwala sa nakasulat, mangyayari pa rin. Kahit hindi tayo maniwala. At yan ang pinakahihintay-hintay ng lahat ng mga Kristiyano, yung pagdating muli ni Kristo. Kaya tayo, hindi tayo nagsasawang mag-usap tungkol kay Kristo. Sapagkat ang mensahe ni Kristo laging sariwa. Kanino yung mensahe? Para sa mga taong naghihintay sa Kanya. Kaya mahalaga, nagbabasa tayo ng Bible. Ito yung Bible ko, lukot na. Sagot, pakadaan ko ng Bible. Araw-araw babasa ako ng Bible. Kahapon, namasyal kami, dala-dala ko yung Bible ko. Umaga gabi, basa ng Bible. Bakit? Sabik na sabik ako sa sinasabi ni Kristo tungkol sa mga naghihintay sa Kanya. O, sino sa inyo rito, taas ang kamay, naghihintay sa Kanyang pagbalik? Yes. Kaya tayo nag-uusap tungkol kay Kristo. At kaya natin pinag-aaralan ang tungkol sa bansang Israel. Kasi ang Israel, yan ay orasan ng Diyos para sa mga tao. Mabibilang mo ilang taon na ngayon ang daigdig. Mula nung ginawa ng Diyos si Eva at si Adan, mabibilang mo ilang taon ng daigdig. Binilang ko, inilista ko eh. Nahirapan lang ako magkwenta. Kasi nung pinanganak si Eva at si Adan, inilagay doon. Ilang taon na siya nung pinanganak niya yung kanyang anak. Si Cain, si Abel. Nung si Cain at si Abel ay nagkaroon ng anak, ang anak niya kung sino man, nakatala. Record detalyado. Nakalagay kung ilang taon na kung sino man yung nanganak, nakalagay. Ilang taon na siya. Hanggang sa dumating doon sa panahon ni Abraham. Nakalagay din doon, panahon ni Abraham, nanganak. Ilang taon pinanganak si Abraham. Ilang pinanganak niya si Isaac. Nakalagay. Pati si Ismael, nakalagay rin, detalyado. Walang bansa sa daigdig na ito na nagmula sa isang tao na mayroong dokumento. Hindi katulad ng mga scientists na, ay nako, ang daigdig ay milyong-milyong tao. Parang malalaman na milyong-milyong tao. Kasi kukuha na isang buto, kung ano, isusubo sa kanilang makina. Paglabas na hon, pagka may kulay, nakaw, daang milyon na ikan. Naniniwala, tatalino. Tatalino sila. Naniniwala sa mga ganon. Nakaw, ito yung sosingin dati itong gorilla. Tingnan ka DNA ito. May mga dokumento. May mga scientific explanation. Pero alam niyo ba, ang isang tao, kapag hindi sumasampalataya kay Kristo, hindi niya maunawaan ang paglikha ng Diyos. Yes. Kung wala si Kristo sa isang tao,
Hindi maunawaan paano nilikha ng Diyos ang daigdig. Maunawaan mo lang yung creation, yung misteryo ng creation, maunawaan mo lang yan. Maunawaan lang ng isang tao yan kapag siya'y sumampalataya kay Kristo. Yeah. May verse ko yan sa kasi nga, babasahin niya eh. No? Ay, ano yun? Hebrew 11. Hebrew Kung 11. walang pananampalataya ang isang tao, hindi niya maunawaan na ang daigdig ay nilikha ng Diyos sa salita lamang. Yeah. Salita lang. Sa umpisa pa lang, sinabi ko sa Genesis eh. Nagsasalita lang ang Diyos eh. At ang Diyos ay nagkatawang tao. At si Kristo ang lumilikha ng salita na nagkatawang tao. Sabi sa John chapter 1, walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan ni Kristo. John 1:3, yeah. Siya ay naparito sa kanyang mga nilikha, ngunit hindi siya nakilala ng kanyang mga nilikha. Ang tinutukoy ni Kristo dyan, unang-una, yung mga Israelita. Kasi doon una nakipagtipang ang Diyos sa mga Israelita. Sila talaga yung pinaka-center. Sila yung pinili. Pero ngayon, titingnan natin dito, no? Talaga namang pinili, pinakamamahal ng Diyos ang Israel. Pinakamamahal sa istorya dito sa Bible. Itong mga Israelita na to, kapag ito isasamba sa Diyos, susunod sa kautusan, pagpapalain, lalaki yung teritoryo nila. Pag makakalimutan nila ang Diyos, hindi nila gagawin yung tungkulin sa pagsamba, tatalikod, susumpain sila ng Diyos, pangangalatin sa buong daigdig. At ang pinakahuling-huli dyan, nung si Kristo ay dumating, sabi ng Panginoon, ang unang-unang utos ng Panginoon sa kanyang mga disipulo. Kunyari, disipulo niya si EJ, Pastor Soseng, mga disipulo. Ang utos ng Panginoon dyan, huwag kayong pupunta muna dyan sa mga hintil. Yeah. Doon muna kayo sa mga nawawalang tupa ni Israel. Yeah, sure. Yan yung tinatawag natin. Yan ngayon ang gera sa Israel na yan. Lahat ng missile, nandiyan ang tumbok-ngan. Galing sa Yemen, galing dito sa Palestine. Kung yan ang Israel, andyan yan. Yemen, Palestine, Lebanon. No? Ngayon, Iran. Kalayo-layo, 1,000 kilometers. Natutumbok nila yung missile nila. Andyan lahat ang baksak. Itong Iran to, itong Israel na to, may kakampi. Ang pangalan, Amerika, dambuhalang bansa. Bakit itong Amerika na to, itong mga European country, puro kampi dito sa Israel? Alam nyo, yung Israel na yan, every time yan ay pangangalatin ng Diyos, pupunta yan, una yan puntahan niya sa Europe. Yung mga hari dyan, lahat ng mga hari, pag saan napupunta yung mga Hudyo na yan, nagiging mga kaibigan ng mga hari. Pati yung Amerika na yan, kaibigan niya mga Hudyo. Yung mga pinakamayayaman na nandiyan dyan sa Amerika, sa 10 pinakamayaman sa buong mundo na nakatira dyan sa Amerika, mga Hudyo. Mga Jew. Yeah. Kaya yan nauulukan. Panahon pa itong mga imperyo ni Nebuchadnezzar, ni Xerxes, ang mga kaibigan niya, mga kanang kamay niya, mga Hudyo. Maging si Jose na nakarating ng Ehipto, naging kanang kamay din niya ng Parao. Ang mga Hudyo, kahit sa ang parte ng daigdig magpunta, kanang kamay ang mga Hudyo. Maging sa Pilipinas, si Duterte, kanang asawa niyan, Hudyo. Nung tumakbo yan ng presidente, pagkapanalo niyan, unang pinuntahan niyan, yung community ng mga Hudyo, dyan sa Makati, billionaire niya. Yeah. Support yan. Matalino yung mga yan, sa tilang matalino. Yan ang pinagkakalooban ng Diyos ng mga katalinuhang hindi pinagkakaloob sa ibang tao. Yung mga nadi-discover sa buong mundo ngayon, ang mga matitindi, nuclear bomb, ang nakatuklas na, sa Hudyo. Si Einstein. Tama ba si Einstein? Si Albert Einstein. No? Yung mga ilaw natin, nakaka-discover niya, mga Hudyo. Nakapagtaka. Bakit? Sa mga Hudyo na yan, pinili ng Diyos. Pinangakuan. Pero hindi lamang mga Hudyo pinangakuan ng Diyos. Yeah. Yung unang anak ni Abraham, ang pangalan Ismael. Ismael. Alam nyo ngayon, yung Israel na yan, diyan ginawa yung templo ng David at saka yung templo kung saan sumasamba ang mga Hudyo.
Yung templo na yan, na ginawa ng mga Israelita na yan, giniba na yan ng mga Muslim ngayon. Ang itinayo dyan, mosque. Bakit? Sapagkat itong mga Muslim ngayon ay galing sa lahi ng panganay ni Abraham. At ang kanilang batas doon sa mga extreme Muslim, ang batas nila kautusan mo sa yung sinasabi ron, Nanay Pachi, pag ikaw nangalunya ka, papatayin ka, kaya punta kayo doon sa Muslim, galing kami sa Middle East. Ayun, pag pumunta ka doon sa plaza ng kalaki-laki, makikita mo rin mga pinuputulan ng ulo, pinuputulan ng kamay, kapunta ka rin kayo sa atin. Ako, ayokong tumingin doon. Baka masila sa kong ulo ron. Pinataga! At yung mga kasama ko, pag punta ron, pag-uwi, kwentuhan, takot ka. Agos ka yung pinagkukwentuhan nila eh. Yun ay nakasulat dito sa Bible, sa kautusan ni Moses. Amen! Okay, tingnan natin naman ngayon, nung panahon ni Kristo, nasaan ngayon ang mga Hudyong ito. Okay, bago tayo pumunta sa Romans, Romans, ano ba yun? Romans nga. Bago tayo pumunta sa Romans, puntahan muna natin yung pinakahuling nagpropesiya sa bansang Israel, si Kristo. Puntahan natin siya, yung sinabi ng Panginoon na, "Woe to you, Pharisee and Sadducee." Ang verse yung Mateo 23. Sige, basahin mo nga kaya Roden. Doon na sa pinakadulo kasi ang umpisa niyan, nung si Kristo ay dumating, paalis na ang Panginoon ha, paalis na siya. Malapit na siyang umakyat sa langit. Ito sabi, di ba, sa 27, mahaba yun eh. Oo. Nung siya bago umakyat sa langit, sinabihan ng Panginoon ang bansang Israel. Kasi si Kristo, kahit yung mga Muslim, kinikilala nila si Kristo. Ang pangalan ni Kristo sa kanila, Isa. Dahil ako'y nagkaroon ng pagkakataon na magbahagi ng salita ng Diyos sa isang Muslim, boss ko pa. Kaya Sosen, pakibasa. Habag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, mga pagkunwari, nililinis nyo. Yung ba yun? Sige, tuloy mo na. Yan. Mga pariseo, mga saduseo. Nilis. Sapagkat, Sosen niya lang. Yung mga pariseo, yung mga saduseo, nung panahon na yan ni Kristo, yan ang namamahala sa bansang Israel. Ngayon, sa mga oras na to, ang pamamahala ngayon sa bansang Israel ay anong uri ng pamamahala? Democratic Parliamentary. Yun ang gobyerno nila ngayon, demokrasya. Meron silang Prime Minister si Netanyahu. Noong panahon na to, na ang Panginoon ay nagsasalita 2,000 years ago. 2,000 years ha. Yan yung after 70 years, giniba na yung templo. Giniba na. Ang namamahala dyan sa bansang Israel, ang Israel ay tinuturing lamang na isang probinsya ng Roman Empire. Romanong Imperyo. Sa panahon ito ngayon, ang imperyo na yan, ang kahalintulad niyan, American Empire. British Empire. Yan yung mga bansa na yan naman ang nagtatag ng Israel sa ngayon. Dati, binura na yan sa mapa. Nung panahon ni Salamuddin, ng mga Muslim. Okay, sige guys, ano sabi ng Panginoong Jesus? Nakapagabag kayo, mga pariseo, saduseo. Mga leader yan ng Israel, yung panahon na yon. So, as probinsya, hindi bansa. Okay? Yan. Pinakadulo. Jerusalem. Pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo sa iyo. Dinidescribe ng Panginoon anong ginawa ng bansang ito. Anong kanilang ginagawa. Sabi ng Panginoon, Jerusalem, pinapatay mo at binabato ang mga propetang isinugo sa iyo. Kasi si Kristo mismo, kinikilala nilang propeta ang Panginoon, pero ayaw nilang tanggapin si Kristo na tagapagligtas at Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Pinapatay mo! Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga isinugo sa iyo. Ilang ulit kong sinikap, nakukupin ang iyong mga anak gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo. Kaya ang iyong templo ay iwanang tiwangwang. Ikaw ngayon ay iiwang desolate, tiwangwang. At after 70 years, nang sinabi yan ni Kristo
giniba ang templo. At hanggang sa mga oras na to, hindi iyan na itatayo. Bakit? Dinescribe ng Panginoon ano ang kanilang kalalagayan ng mga panahong yun. O, di ba? Eh ngayon, ang dami nagsasabi, pagka political statement, nako, sabi ng awit, panalangin natin ng Israel, Israel tayong lahat. Eh bakit sabi ng Panginoon, habag-habag kayo, mga pinuno ng Israel, mga Pariseo at Saduceo. Ilang ulit kayong tinangkang kupkupin ng Diyos. Kaya nga sila, under sila ng panahon na yan ng Roman Empire. At hanggang sa ngayon, sa oras na ito, sila'y under pa rin. Nalipat lamang yung Roman Empire na yan. Sino yung imperyo na pinakamakapangyari sa buong daigdig? Lumilipat lang. Sinong nag-handle sa kanila? Pero kapag yung Israelita na yan ay humarap na kay Kristo, katulad na pupuntahan natin sa karap na Romans, wala nang aasahan niya mga Israel, mga Ehipto. Yung Israel, wala nang aasahan niya na Roman Empire, American Empire, wala nang aasahan niya. Ang aasahan niya ang Diyos. Kaharap yan sa Diyos. Noong mga panahon na yan, yung mga Israelita na yan na namumuno sa Israel, yan ay nakasandal sa mga imperyo. Tuta yan, tuta! Tuta ng mga imperyo hanggang sa mga oras na ito. Papunta na tayo sa Romans, tingnan natin ang kalalagayan nila. Romans! Sa Romans chapter 10, sabi ni Apostol Pablo, ang kaligtasan ng mga Hudyo ay sa pagsunod sa kautusan. Subalit, ang kaligtasan naman ng mga Hentil, Romans chapter 9, okay? Urungan ko ng konti, 9 muna, 9:30. Ano ngayon ang masasabi natin? Ang mga Hentil na hindi nagsikap na maging matuwid sa harapan ng Diyos ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit ang Israel naman ay nagsikap na maging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Ay nabigo. Bakit? Dahil sinikap nilang kalugdan sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Natisyon sila sa batong katitisuran. So yan ngayon ang kalalagayan ng bansang ito. Sila ay nakadapa. Marami nga akong nabasa sa Bible mga propeta ayaw panalanginin ng Diyos sa Israel Si Jeremias, sabi ng Diyos kay Jeremias, huwag mong ipapanalangin ang bansang yan. Hindi kita pakikinggan. Bakit? Kapag ang bansang yan nakatapa, nakatalikod sa Diyos, hindi mo pwedeng ipanalangin. Ang sinasabi na ipanalangin natin ng Israel dahil sila yung bansang pinili. No? Actually, hindi naman napambuhay sila nakatalikod Salamat nga sa Panginoon, nakatalikod sila ngayon dahil napunta sa atin yung awa ng Diyos. Kung hindi sila tumalikod, hindi mapupunta sa atin. Dahil sila yung tumalikod, sabi ng Panginoon, huwag muna kayong pupunta sa mga bayan ng mga Hentil, ng mga Samaritano, doon muna kayo sa... Nung sila nagpasya ng tumalikod at si Kristo ay hatulan nila ng kamatayan, yun na yung pinakadulo ng kanilang pagtalikod. Hanggang sa ngayon, sila ay nakatalikod. At sila ay nagsisikap na maging kalugod-lugod sa pamamagitan ng law of Moses na yung kautusan. Okay, marami sa inyo na medyo hinihikap-hikap na dahil hindi na makaabot. Talagang malalim na to, sisikap-sikap na talaga tayong ganyan. Ako nga, bago ko naabot to at patuloy kong minaabot. Sobrang lalim, sobrang ganda. Dito sa aklat ng Romans, pag ito naunawaan mo, lahat ng sinulat ni Pablo, maunawaan mo kasi dito, sineseparate niya yung Hentil at mga Hudyo na hindi ginagawa ng maraming tagapagturo ngayon dahil sa kaperahan. Dahil yung kaperahan nila, yung ikapu nila, nandoon yan sa Law of Moses. No? Sinabi nga doon sa Old Testament kapag ikaw ay sumunod ng buong puso sa kautusan ito, ikaw ay pagpapalain, tama naman yun. Pero meron mong karugtong, subalit kapag ikaw ay sumuway, ikaw ay susumpain. Yan sumpa na yan ang pinutol ni Kristo. At ang itinuloy sa atin ngayon ng mga Hentil, puro pagpapala. Dahil sa pananampalataya natin kay Kristo. Okay? Sige na. Makarating siguro tayo. Tingnan natin dito sa Roma chapter 10 verse 14. Patultok-tultok lang ako kasi para makuha natin yung karamihan ng sustansya. Roma chapter 10
Campus 13, dahil sinasabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Amen. Sabi ng kasulatan yan, sabi ng banal na kasulatan. Ano? 14, paano naman sila tatawag sa Kanya kung di sila sumasampalataya? Paano sasampalataya kung wala silang napakinggan tungkol kay Kristo? Paano naman sila makakapakinig tungkol kay Kristo kung walang nangaral? Yes. At paano makakapangaral ng sinuman kung di sila sinugo? Tulad ng sinabi ng kasulatan na nasusulat, o kay gandang pagmasdan ng paanig ni Pastor EJ, ni Pastor Soset, at ng mga iba pang nangangaral, no? Sinabi rito ni Apostol Pablo, paano ang kaligtasan? Ang lahat daw ng tatawag kay Kristo ay maliligtas. Yes. Paano tatawag ang Israel kung ayaw nilang tanggapin si Kristo? Yes. Although meron pa ilan-ilan na tumanggap na kay Kristo, pero napakaliit ng porsyento. Wala pa yata 1%. No? Marami akong nakapanood na nangangaral sa Israel, binabato ng iklog ng mga ano eh. Pinagbababato sila eh. Meron pa nga sinakal, meron pa nga hinataw eh. Okay? Paano raw sila sa tampalataya kung walang mga ngaral? Okay? 11. Punta na tayo sa 11. Ito na, pupunta na tayo sa pinakamatindi kung ano ngayon ang kalalagayan ng Israel. 11.1 muna. Ito ngayon ang tanong ko, itinakwil ba ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Hindi. Yes. Sabihin, kahit sila'y nakatalikod ngayon, hindi pa rin sila itinakwil kasi panandalian lang yun eh. Right. Yeah. Sa katunayan, ako man ay isang Israelita, sabi ni Apostol Pablo, ako'y mula sa lahi ni Abraham, kabilang sa lipi ni Benjamin. Tanay mo ito ang mga tao, mga Israelita na yan. Alam nila kung saan silang lipi galing. Yeah. Nakarecord, meron silang talaan. Alam nila yung detalye. Ako nga, hindi ko alam kung sino yung pangatlo kong lolo, hindi ko alam eh. Yeah. Yung isang ang lolo, hindi ko kilala eh. Ang kilala ko lang lolo, isa lang eh, yung tatay ng nanay ko. Yung tatay ng tatay ko, kasi ulila raw siya, hindi ko nga matandaan, anong pangalan eh. Ang mga Israelita, pag tanungin mo, ikaw ba saan lahi? Sabihin niya sa'yo, saan silang lahi? Hanggang ngayon, yung mga Hudyo na napunta ng Afrika, nakakailan lamang ay nirescue ng bansang Israel, 100,000. Alam nila saan sila galing lahi? Pati yung istorya nila, paano sila nakarating ng Afrika. Kasi ang mga Israelita, pagkatapos ng pinakahuling hari ng Israel, yung Israel na hati yan eh, naging dalawa naging hari. Yung isa, hari ng Israel, ang tinatawag doon yung 10 tribes. Yung isa naman, nahati, parang katulad ngayon, yung Korea, hati yan ngayon eh. Bakit? Mayroong dalawang kapangyarihan, global, political alignment. Yung Korea, nahati yan. Nung nagyera, pinag-usapan niya ng dalawang makapangyarihan, o yung Korea, hatiin na lang natin yan. No? Kasi dati, history facts. Yung Amerika, at saka yung Russia, magkakampihan, pati China. Magkakampihan, tatlo na yan. Ngayon, mukhang yan na yung magkakaaway. No? Ang kaganapan sa mundong ito, panahon pa ng libo-libong taon, sinasabi na ng Diyos, hindi pa nangyayari. Si Haring Nebuchadnezzar, pinakita ng Diyos kay Daniel. Nagkaroon ng pangitain si Daniel. Rebultong ginto. Walang makapagpaliwanag. Sabi ni Daniel, mahal na hari, pinakita sa inyo ng Diyos ang mga namamahala sa daigdig. Ikaw yung ulong namamahala ngayon. Ang susunod sa iyo, imperyo ng Persia, imperyo ng Gresya, at ang susunod pa ay imperyo ng Roma. Nandyan tayo ngayon. Hanggang doon sa Roma, sinabi ng Diyos kay Daniel na pinagpapahayagan ng mga hiwaga, natapos na doon panahon ng Roma. Nasundan niyan nung panahon, si John Revelator, binigyan ng Diyos ng isang pangitain. Nakakita siya ng mga kabayong paparating. No? Wala panahon ng komunista, wala panahon ng pamamahalang Muslim, wala pang Muslim noong panahon ni hanggang doon sa Roman Empire, wala pang Muslim. Ang Muslim, kailan lang lumabas yung pamamahalang Muslim? Yung pamamahalang komunista, mas bata yan. Yung pamamahalang demokrasya, nag-umpisa yan doon sa pamamahala ng Roman Empire, democratic na yon.
Meron na yung mga senador. Yan ang ginaya ng mga kongregasyon ng mga churches ngayon. Pero yung unang Kristiyano, di umano, yung naging asawa ng imperyo ng Roman Empire. Yung nagtayo ng mga simbahan doon sa Israel. Si Reyna, yan pangalan na. Okay, lumalalim tayo, no? Lumalalim, pero may kinalaman ito lahat sa Israel. Time na raw, sabi ni Rod. Taga lang, Rod. Kung 11 verse 13. Yan. At least makita natin anong panahon ngayon ni Israel. Ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hentil. Yan, tayo yan. Dahil ako'y apostol para sa inyo. Ipinagmamalaki ko ang aking katungkulan. Ginagawa ko ito upang inggitin ang aking mga kababayang Hudyo at nang sa gayon ay maligtas kahit ang ilan sa kanila. Kung ang pagtatakwil sa kanila ay naging dahilan upang ipagkasundo sa Diyos ang sanlibutan, ang muling pagtanggap sa kanila ng Diyos ay matutulad sa muling pagkabuhay. Ano ngayon ang alalagayan ng mga Hudyo? Bakit tayo nakarating sa atin? Natakwil sila. Sila ngayon ay nakatakwil. Sila ngayon sa panahon ito ay nakatalikod. Bakit? Kung yung pagtalikod ng mga Hudyong ito naging pagpapala sa atin, sabi ni Apostol Pablo, sa isang napakasimpleng salita lang, basahin nga, napakaganda, tapusin niya yan. Amen. Sabi ni Apostol Pablo, ano pa kaya ang magiging dahilan kapag itong mga Hudyong ito ay tumanggap kay Kristo? Yeah. Parang patay na nabuhay, sabi niya. No? Meron pa siyang sinasabi dito, next time, hindi tayo makaurong eh. Tayo mga hintil, tayo'y katulad ng mga sangang ligaw na itinugtong sa tunay na puno. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kung babasahin mo pa yan, huwag tayo magmayabang kasi marami ngayong mayabang na mga hintil na Kristiyano, sila na raw yung Hudyo. Nagsusuot ng mga belo, nagkakandila. Nagpipista na Hudyo, nananay pa sino? Sabi ni Apostol Pablo, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo, mga hintil. Ang pagtalikod ng mga Hudyong ito'y isang panahon lang, pansamantala. Amen. Ang hihintayin natin yung kanilang pagtanggap muli kay Kristo. Amen. Pagkilala. At yan ay magaganap na! Kaya nga sabi ko, Bampamor! Bampamor! Kasi nakatalikod eh. Bakit? Para sila'y sumampalataya kay Kristo. Sapagkat maging ang mga Hudyong ito, sabi ng Apostol Pablo, ang kanilang paraan ng pagiging matuwid sa mga panahon ito ay sa pananampalataya. Katulad na natin! Inaunawan tayo? Yata ako nakarating dito sa dapat natin puntahan, nagpaligoy-ligoy tayo. Pero at least, konektado, ano? Pantayan nyo ha, ito, pantayan nyo lang. Noong pa natin sinasabi nito, kapag sumapi na yung Iran, yung Amerika, yung Russia, yung China, maganda-handa na tayo. Tingnan-tingnan nyo na yung yelo na babaksak sa atin. Kasi ang araw, di natin makikita. Kapag dumating na yung gera na yan, gera na ng nuclear, no, wag naman sana na merong magkamali na magpaputok dyan ng nuclear. Pag may nagpaputok ng nuclear dyan, una-unahan na yan sa pagpapaputok. At kapag lahat yan ay pinaputok, di natin makikita araw. Sabi ng Bible, ang mga patay hindi na kaya ilibing. Kadami. Hayaan na lang yung kainin ng mga ibon. Pero magpasalamat tayo sa Diyos dahil yung great tribulation na yan, na wala namang tribulation salita na tinuturo itong mga eskwela ng mga Bible school. Ay harinawa, ay tayo ay palitan ng katawang hindi na mamamatay at sumalubong na tayo kay Kristo. Habang 3 taon at kalahati na naghihirap sila rito sa daigdig na ito, tayo namang mga naghihintay kay Kristo ay kukuhanin sa isang matay, papalitan tayo ng katawang hindi na mamamatay kailanman. Amen. At kung ikaw, meron man tayong kapatid na namatay, kasi marami tayo ditong kapatid na namatay na eh. Sa pagbabalik ni Kristo, kasama yung kanyang kaluluwa at espiritu, mauuna muna yung mga namatay na bubuhayin at sasalubong kay Kristo. At tayo na may sasalubong din. Amen! Okay, tayo lahat. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso